Samantala, itinaas na ng Pag-asa ang El Nino Alert sa bansa. Nangangahulugan nito na mataas ang posibilidad na maranasan ang mas mainit na panahon. Samantala, may paglilinaw naman ng ahensya hinggil sa mga kumakalat na balita tungkol sa Super El Nino. Si James Thompson sa detalye. Inakyat na sa El Nino Alert ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng El Nino Southern Oscillation o Pag-asa ENSO Alert and Warning System ang sitwasyon ng nararanasang mainit na panahon. Mas tumaas kasi ang tsansang magkakaroon ng mas mainit pa sa pangkaraniwan na kondisyon ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maaari ding magkaroon ng matinding tagtuyot dulot ng inaasahang El Nino, pero magkakaroon din ng mas malalakas ngunit mas kaunti na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong darating na habagat season. Nilinaw naman ni Ms. Annaliza Solis ng Pag-asa ang kumakalat na balita tungkol sa Super El Nino na sitwasyon ng panahon. Based po dun sa recent assessment natin, it could start as a weak and then pwede siyang mag-reach ng moderate to strong El Nino. Hindi rin po natin niro-roll out yung strong to very strong El Nino na sinasabi nilang Super El Nino dahil may possibility naman po by October, November, December or November, December, January. But for now, napakalayo pa at hindi pa po nag-i-agree ang lahat ng models. So there is always possibility but then yung uncertainty mataas pa po. Sa ngayon, hindi naman kinakailangang mabahala pagdating sa tubig na mayroon ng mga dam sa bansa. Dahil sa kasalukuyan, normal at patuloy nila itong binabantayan lalo na't malaki ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa mga dam. Hindi naman tumitigil sa pagbabantay ang ahensya sa mga maaaring pagbabagong maganap sa mga susunod na buwan. Dagdag pa rito, malaki ang maaaring maging epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na sa sektor ng agrikultura. Kaya sinisiguro ng ahensya na pag-ugnayan ito sa iba't ibang departamento ng pamahalaan upang umantabay sa araw-araw na pagbabago ng panahon. Nagkaroon po na ng mga several coordination meeting po with the Task Force El Nino, with yung Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, dun po with DepDev, and then with the Department of Energy and Meralco, Technical Working Group or ANGAT, and all Department of Agriculture Pick-up Committee, dun sa mga high value, rice, corn. So ibig sabihin po, in close coordination na po tayo with the national government concerned agencies po. Pinapaalalahanan din ng ating mga kababayan na manatiling nakatutok sa mga balita tungkol sa lagay ng panahon at gamitin ng tubig dahil ang bawat patak ay mahalaga. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.